Ang update sa tatlong OFWs na nasawi sa gera sa Israel, alamin sa ulat ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kahit yung buhay ko na lang po, kabalit po ng kaligtasan po niya. Kasi marami pa siyang pangarap. Hindi na niya matutupad ngayon, biglaan. Walang salitang makapaglalarawan sa kirot na nararamdaman ngayon ng mga naiwang kaanak ni Angeline Aguirre Torre, ang Pinay caregiver na namatay sa kaguluhan sa Israel. Hindi raw nila inakalang ang masayang selebrasyon noong nakaraang taon nang ikasal si Angeline. Huling beses na pala yun na magkakasamang masaya ang pamilya. Kailanman, hindi na nila masisilayan ang matamis ng ngiti ni Angeline, pero ang kanyang alaala mananatili raw sa puso ng mga mahal niya sa buhay. Sobrang hirap yung kinakabahan ka sa araw-araw, tapos pag natutulog ka, bigla ka nalang magigising, bigla mo siyang hanapin. Ang hirap talaga tanggapin kahit ngayon hindi mo pa matanggap sa sarili mo. Nagsisilbing lakas daw ngayon ng pamilya ang suporta, pagmamahal at pakikiramay, maging na mga taong hindi nila personal na kilala. Bukod sa pakikipag-ugnayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya, personal din daw na tumawag sa pamilya ni Angeline si Israeli Ambassador Ilan Flos at nagpapasalamat sa kabayanihang ipinakita nito. Nakipag-ugnayan na rin ang embahada ng Israel sa pamilya ni Angeline para mabilis na maiuwi sa bansa ang labi ng kaanak. Nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga kaanak ni Angeline. Nitong Sabado, bumisita rin sina OWA Administrator Arnel Ignacio at DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Tiniyak nilang ginagawa ang lahat para mapabilis ang repatriation. Hindi lamang pag-uwi ng ating yumaong kababayan, kundi yung kapatid na nandoon. At ang status ay okay na sa employer kasi kino-coordinate din yan sa employer para hindi ma-discourage yung trabaho. Kung ano yung matutulong, kailangan aralin natin mabuti at ibigay ka agad-agad. Nagpapasalamat ang pamilya ni Paul Vincent Castelvi sa mga nagpakita at nagpaabot ng intensyon na tumulong sa kanila. Si Paul, na tubong City of San Fernando sa Pampanga, ay isa sa dalawang OFW na nasawi sa kaguluhan sa Israel. I-cremate na lang ang katawan ni Paul sa Israel base sa huling pag-uusap ng kanyang pamilya sa kanyang asawa na isa ring OFW doon. Ayon sa ama ni Paul, higit sa tulong pinansyal, hangad nila na mabigyan ng gobyerno ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Nagpa-extend pa ng kusina ng kanyang bahay sa Cadiz City, Negros Occidental ang OFW na si Loretta Alacre. Ayon sa mga kaanak, paghahanda sana ito sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas sa Disyembre para ipagdiwang ang kanyang ika-50 kaarawan. Isa si Loretta sa 3 Pilipinong nasawi sa gera sa Israel. 2015 pa huling nakasama ng kanyang pamilya si Loretta, kaya sa halip na paghahanda sa kanyang kaarawan ay ang pag-uwi ng kanyang bangkay ang inaasikaso ngayon ng kanyang pamilya. Gusto gid namon nga madala di sa kay tiway man para nga makita gid sa namon, ma'am. Kahit pila-pila man katuig nga waay namon sa makita. Ang mga kaibigan ni Loretta sa Israel ang tumutulong at nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Mula sa GMA Regional TV, One North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.